ang topic po natin is the secret of Caleb. Ano nga ba ang sikreto ni Caleb kung bakit siya nagstay young? Kasi di ba sabi niya dito sa verses na ito na 40 years old na siya, ay 85 years old na siya, pero the same pa rin yung kanyang lakas, the same pa rin yung na young pa rin siya. Di ba? So yun po makikita natin dito yung pagkilos talaga ng ating Panginoon. Kumbaga, doon yung emphasis po ngayon dito sa chapter 14 is yung kung paano nagstay young si Joshua, ay si Caleb. Ano ba yan? Di ba? Si Caleb. So, di ba? Ano nga ba yung sikreto ni Caleb? Kasi, sino ba si Caleb? Si Caleb po, tinawag siya ng Panginoon na man with a different spirit. Di ba? Sabi niya dun sa Numbers, nung inutusan sila ng Panginoon di ba? Na mag-spy sa land, na land that is flowing with milk and honey. And yung land na yon exceedingly good. Kung yung mababasa po natin, exceedingly good land po talaga yon. So, si Caleb po, isa po siya sa 12 spies. And he is voice minority, but stood against those 10 spies. He is from the tribe of Judah. So, 40 years old po siya nung tinawag siya ng ating Panginoon. At si Joshua naman po ay 47. Pero, sabi po dun sa Numbers 14:24, but because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it. So dito, makikita po natin na dun sa 12 spies, ang nagtiwala lang po talaga sa Panginoon ay si Caleb at si Joshua lang. At sila lang po ang nakapasok sa Promised Land. Amen po ba yun? Amen. Gusto niyo po makapasok kayo sa Promised Land. Amen, di ba? So yun po yung promise ng ating Panginoon sa atin. Di ba, sino po yung 40 years old dito? Or 35 to 40 years old, meron ba? Di ba? I-mark nyo na po yung day na to na hindi na po kayo tatanda, na mag-stay yan po kayo in the presence of the Lord. Amen? So kahit po yung mga 40 and above, okay lang po yan. Mag-stay yan pa rin po tayo, di ba? In the presence of the Lord. So wala naman pong problema doon. So dito makikita natin kung paano ito po hindi po conquering yung sinasabi ni Caleb dito, kundi gusto niyang i-possess yung inheritance na sinabi ni Moises sa kanya, di ba? And sabi po dun sa Joshua chapter 14 verse 6, sabi doon, then the children of Judah came to Joshua in Gilgal, and Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, said to him, you know the word which the Lord said to Moses, the man of God, concerning you and me in Kadesh Barnea. So dito po, sabi niya, ito po yung first secret ni Caleb kung bakit siya nagstay yan. Gusto niyo po bang malaman yun? Diba? Gusto po nating malaman kung paano magstay yan. Dito po sa word niya, you know the word which the Lord said. Sabi niya, ibig sabihin, alam ni Caleb ang promises ng Panginoon. Alam ni Caleb yung word ng Panginoon. So number one po is, he knows the word of the Lord. Diba, alam niya yun kasi nagrema sa kanya yung sinabi ng Moses. Through Moses, diba, kasi si Moses yung kinakausap ng Panginoon. So, ipinarating ni Moses kung ano yung sinasabi ng Panginoon kay Moses at kay Joshua. Pero ang kausap niya po dito, ngayon, si Caleb, ay si Joshua po. So yun po, makikita po natin na si Caleb, alam niya ang salita ng Panginoon. Kaya nga, andun talaga yung ano niya na magsabi na, di ba, alam mo yung sinabi ng Panginoon, sabi niya, concerning you and me, sabi niya kay Joshua. So, andito yung para bang naniningil siya. Kasi parang, ibigay mo na sa akin yung inheritance ko. Sabi niya gano'n. So, alam niyo ba yun na yung inheritance, andyan na yan. Bago pa man natin ito, bago pa ito mag-manifest sa atin. Amen po ba yun? Di po ba? So, alam niyo yun, dapat kasi alam natin yung salita ng Panginoon. Alam niyo ba kung ano ang sinasabi sa inyo ng Panginoon? Alam niyo ba kung ano yung inheritance niyo sa ating Panginoon ngayong nandito na tayo sa New Covenant? Diba? Alam po ba natin yun kung ano yung sinasabi ni Lord sa atin? Kasi minsan po, alam natin yung sinasabi ng ating pastor, alam natin yung mga sinasabi ng kausap natin, pero hindi mo talaga alam kung ano ang sinasabi sa iyo ni Lord.
Diba? Alam ba natin kung ano sinasabi ni Lord? So, sabi po dun sa Proverbs 4:20-22, "My son, give attention to my word. Incline your ears to my saying." Sabi niya ganun, "Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them, and health to all their flesh." So dito tatlo yung apat, parang apat yung sinabi ng Panginoon. Give attention to His word. Binibigyan po ba natin ng atensyon ang salita ng Panginoon? And sabi niya, incline your ears to my sayings. Pinapakinggan ba natin si Lord? Kayo lang po makakasagot niya. Kasi yung relationship niyo po kay Lord, hindi ko po alam. Di ba? It's between you and the Lord. And sabi pa, do not let them depart from your eyes. Ibig sabihin pala, hindi naman ibig sabihin na yung Bible, ganyan na yung sa mukha mo. Hindi naman ganun. Kundi, dapat, ang focus mo talaga, salita ng Panginoon. Yung presensya ng Panginoon sa buhay mo. And sabi, keep them in the midst of your heart. So, ibig sabihin, talagang ilagay mo sa puso mo ang salita ng Panginoon. And ang pinakamaganda dito, kapag ginawa mo ito, ano sabi niya? For they are life to those who find them, and the health to all their flesh. At pag sinabi pong ni Lord na all, talagang buo yan. Buong katawan na magiging, healthy ka, magiging kagaya ka ni Caleb na strong and healthy at hindi tumatanda. Gusto niyo bang hindi tumanda? Ako gusto ko hindi tumanda. Amen. Di ba? Bibigyan tayo ng long life ng ating Panginoon, di ba? So yung inheritance po natin in Christ, alam niyo po ba na ang pinakauna po nating doon po sa Ephesians chapter 1 verse 3, sabi po doon, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ." Diba? So, ang sabi po dito, bless us with every spiritual blessing. So, ang blessing po ng Panginoon sa atin ay talagang nag-uumapaw. Every blessing, sabi niya. And sabi po dito, blessed. Ibig sabihin, past tense. Ibig sabihin, natanggap na natin nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Diba? Kailangan po mag-manifest sa atin yun. Kailangan po maintindihan natin na every blessings that we have, talagang galing po sa ating Panginoon. Pati yung pagtayo natin dito, biyaya po talaga yun ng ating Panginoon. Amen? Yun. So, di ba napakabuti po ng Panginoon talaga sa buhay natin. Ay pag binasa niyo po talaga ang Ephesians, pababa, nandyan po ang ating inheritance. Andyan po talaga yung inheritance natin. Kaya, basahin po natin ang Biblia para alam po natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon para sa atin. Para alam po natin kung ano ang pagtingin sa atin ng ating Panginoon. Kagaya po ng Redeemer, di ba sabi diyan, Redeemer Christian Church. Ang ganda po ng pangalan ng church natin kasi God redeem us. Di ba? From the pit. Wala tayo, sabi nga kanina ni Pastora May na bound to hell tayo eh. Kasi wala naman tayo may pagmamalaki. Makasalanan talaga tayo. But then, because of the love of God, because of His grace for us, di ba, binigyan niya tayo ng pagkakataon na magbalik sa Kanya. And lahat, di ba sabi nila, hindi, save na ako, okay lang yun. Pero sabi kasi sa John 3:16, di ba, na for God so loved the world, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. So, kung sino yung tatanggap sa ating Panginoon. Ngayon, kahit alam mo na, ay hindi, save na ako kasi lahat naman sila. Pero pag hindi mo siya tinanggap, useless. Walang mangyayari sa'yo, di ba? And pangalawa po na makikita natin sa life ni Joshua, kaya po siya nagstay young, is he knows the Lord keeps His promises. Alam ng Panginoon, di ba na, ay si Caleb pala, buti na lang pinalalahan ako ni Sis AI. Di ba? Alam ni Caleb na si Lord, promise keeper siya. Di ba? Alam niya na si Lord, hindi yan kapag nag-promise si Lord, imposibleng hindi niya tutuparin. Di ba? Amen po yun. Ang ganda nga po ng testimony ni Sis Ayat, yung hirap niya, napalitan talaga ng pagpapala as in. Di ba ngayon nakikita niya yung fruit of her labor talaga, di po ba? So, sabi niya dyan, sa 7 po, I was 40 years old and when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought back word to him as it was in my
heart, sabi niya. So, I was 40 years old. So, ngayon po, dito nung sinasabi niya to, 85 na po siya. Pero, ang lakas niya po, kagaya pa rin nung 40 years old siya. Gusto niyo ba yun? Amen. Ako gusto ko yun. Di ba? Tapos kasi kapag ka strong ka pa rin, kapag ka malakas ka pa rin, kapag ka stay young ka pa rin, magagamit at gagamitin at gagamitin at gagamitin ka ng Panginoon for His glory. Di ba? Kasi anong bang nangyayari sa atin kapag uugod-ugod ka na, di ba? Di ba? Hindi nasa bahay ka na lang. Parang si Joshua, sabi ni Lord sa kanya, you are old, sabi niya, and advanced in age. Sabi niya ganun, di ba? Kaya hindi na siya makapag-conquer ng land kasi nga, ano na siya. So, makikita natin sa life ni Joshua din na ano siya, nakafocus siya sa conquering yung lands. Tapos, andun yung stress out na siya, andun yung worn out na siya. Kaya kapag ganun po, tatanda po tayo kaagad. Kapag po ang problema natin, yun lang yung tinitingnan natin. Kapag problema natin ang minidetect natin, sigurado yan, magkaka-wrinkles ka po. Sigurado yan, na hindi, ano to yung tatanda ka agad, di ba? Imbes na 40 years old ka pa lang, mukha ka ng 85 years old. Di ba? Sayang mo natin yung mangyari yun, di ba? So sabi pa niya, I brought back word to him as it was in my heart. So si Caleb po, alam niya yung promises ng Panginoon. In his heart, nandun yun sa puso niya eh, na tinitreasure niya yung salita ng Panginoon. So tayo ba, tinitreasure ba natin yung salita ng Panginoon more than pa sa buhay natin? Di ba? Makita po sana natin yun na pinakamahalaga sa lahat is yung i-treasure po natin yung salita ng Panginoon. Kasi nandyan po yung promises niya. Kaya nga po si Caleb talagang andun yung ano niya eh, na magsabi na 40 years old na ako pero I am strong pa rin kahit na 85 years old na ako. Di ba? So, grabe yung ano, yung kumbaga hindi ito spiritual strength eh. Talagang ano, yung physical strength po talaga itong binigay sa kanya ng ating Panginoon. Diba? So, nevertheless, sabi niya sa verse 8 po, my brethren who went up with me made the heart of the people melt, but I wholly followed the Lord my God. So, dito, nung pumunta sila sa promised land, dun sa, nung nag-spy po sila, si Caleb lang po talaga at si Joshua ang nagsabi na kayang-kaya natin sila. Para lang silang pagkain sa atin, para lang silang bread sa atin, sabi niya gano'n. Kaso po, yung 10 na spies, sabi po nila na para lang tayong grasshopper sa kanila, sa hindi natin sila kaya. Kasi nga po, hindi sila nakatingin sa ating Panginoon. Diba? Pero si Caleb at si Joshua po, nakatingin talaga sila kay Lord. So napakabuti po ng Panginoon sa buhay ni Caleb kasi siya lang po talaga yung nakatingin kay Lord. Kaya nga, sabi niya, I wholly followed the Lord. So tayo ba, kaya ba nating i-follow ang ating Panginoon? Pagka tinawag ka niya, kaya mo ba siyang i-follow? Kaya ba nating gawin ang kalooban ng Panginoon? Alam niyo po, by the grace of God, yun po yung mag-i-empower sa atin para makaya nating i-follow ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Amen. So, number 3 po, he knew that the Lord kept him alive. Di ba? So, sino ang nag-ano sa'yo? Bakit ka pa buhay hanggang ngayon? Sino ang bumubuhay sa'yo? Sino ang nagbibigay sa'yo ng hininga? Hindi niyo po ba alam? Bakit pa kayo buhay ngayon? Di ba? Siyempre, si Lord po ang nag-aano sa atin, di ba? Binibigyan niya tayo ng buhay. Araw-araw is a blessing. Paggising pa lang po natin sa umaga, di ba, napakagandang blessing na po yun. Sino po ang hindi nakakapag-pray paggising sa umaga? Yung nagra-rush na kaagad. Di ba, may ganun po tayo. Di ba na, parang paggising mo pa lang, thank you Lord, parang ganun na lang kaagad. Tapos, prepare ka na kaagad, di ba? Bigyan po natin ng time si Lord. Bigyan po natin ng time na makapili ang Panginoon. Alam niyo po, hinihintay niya po tayo. Bawat isa po sa atin, hinihintay niya. Ganun po niya tayo kamahal. And sabi niya po sa verse 10, and now behold, the Lord has kept me alive, sabi niya. He said this 45 years. As he said, these 45 years, ever since the Lord spoke this word to Moses, while Israel wandered in the wilderness, and now, here I am this day, sabi niya, 85 years old. Pero, kasing lakas pa rin siya nung siya ay 40 years old, di ba? So, yung sikreto ni Caleb, alam po ba natin yun? Alam niya na si Lord. Alam niya ang salita ng Panginoon. Pangalawa po,
alam niya na si Lord promise keeper siya. At pangatlo, alam niya na si Lord ang nabumubuhay sa kanya. Amen po ba yun? So dapat po makita natin yun. All of us, alam niyo po, si Lord lang yung nagbibigay talaga sa atin ng strength, ng kagalingan, nagbibigay sa atin na para magawa natin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Ako po dati, hindi pa ako nakakatayo sa harap. Hiyang-hiya po ako, parang hindi ko naririnig yung boses ko pag nagsasalita ako. Yung, alam mo yung kabog ng dibdib mo, parang mas malakas pa kaysa sa boses mo na, sabi ko, Lord, hindi ko kayang tumayo. Sabi ko, yun yung tingin ko sa sarili ko. Pero kapag si Lord ang nagpatayo sa'yo, susunod ka na lang talaga. Kasi si Lord ang mag-i-empower sa'yo. Si Lord ang magbibigay sa'yo ng lakas. Amen po ba yun? Diba? Sabi niyo yan, the Lord has kept me alive. So, Caleb knew that it was the Lord who had keep him alive. So, tayo po, ganun din po yung tingnan natin talaga. Sabi nga, ever since the Lord spoke this word to Moses, si Caleb po, wholly believed God. Naniwala po talaga si Caleb na si Lord lang yung kanyang dapat tinitignan lagi. Na si Caleb lang, si Lord lang yung sentro ng buhay niya. Dapat po ganun tayo kasi sobrang pagpapala po ng binibigay sa atin ng Panginoon. And sabi niyo po doon sa 11, as yet I am as strong this day, sabi niya, as on the day that Moses sent me. Just as my strength was then, so now is my strength for war, both for going out and coming in. So dito makikita po natin na hindi po talaga spiritual strength yung binigay ng ating Panginoon, kundi talagang physical na strength po yung binigay ng Panginoon. Kasi sabi niya, both for going out and for coming in. Ito po yung daily life ni Joshua, ni Caleb, di ba? So ibig pong sabihin talaga na kapag pala si Lord ang nasa puso mo, kapag si Lord lang ang focus mo, di ba? Fix your eyes on Jesus, sabi nga, di po ba? Kapag siya lang po talaga yung nakikita mo sa life mo, alam niyo po ang mangyayari sa atin talaga. Nandun po yung peace. Andun po yung alam mo na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ano po ang promise ni Lord? God will never leave you nor forsake you, di ba? Ang promise po niya na lahat magagawa natin because of Him. Di ba? Ako po, hindi ako nakakatayo dito, pero because of the grace of the Lord, nandito po ako na nakatayo sa inyo ngayon. So, alam niyo po, sabi po dun sa Isaiah 4:31, those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, dito, makikita natin na ang Panginoon lang po ang makakapagbigay sa atin ng strength. Si Lord lang ang alam mo yun, yung sabi nga niya, like an eagle. Diba? Na pumapailan lang. Ganun po yung strength na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. And sabi ni Caleb sa verse 12, now therefore, give me this mountain, of which the Lord spoke in that day. For you heard that day how the Anakim were there, and that the cities were great and fortified. It may be that the Lord will be with me, and shall be able to drive them out, as the Lord said. So, sabi niya, give me this mountain. Di ba ang lakas ng ano niya? Ang lakas ng loob niya na nagsabi na, give me this mountain. Kasi alam niya na inheritance niya yon. Kasi pinangako yun ng Panginoon sa kanya eh. Di ba? Ipinangako ni Lord yun sa kanya. Kaya si Lord po, promise keeper talaga siya. Ibibigay niya yung nararapat po sa atin. Di ba? And kahit ano pang ka-imposible yan sa tingin natin, pero kay Lord, posible po lahat na maibigay niya sa atin. So, di ba, amen po ba yun? Nakikita niyo po ba yung pagmamahal ni Lord sa atin? Nararamdaman po ba ninyo na si Lord lang talaga dapat ang main priority natin, wala nang iba? Di ba? Sunod na lang po talaga yung families natin eh. Kasi kapag si Lord ang tinitignan mo, mag-ano na yung iba? Magiging maayos na yung iba talaga. Yung kasunod ng mga priorities natin. Pag si Lord lang po yung ano natin. Sabi nga, it may be that the Lord will be with me and shall be able to drive them out, as the Lord said. Alam niyo po, yung sa Hebrew po, in the Hebrew, it is not a tentative. It may be that the Lord is with me. It is a strong and sure, since the Lord is with me. Caleb knew the Lord had been with him all this time. So, ibig sabihin po na
since the Lord is with me. So, ibig sabihin po nun, na alam ni Caleb na kasama niya ang Panginoon. Iba po kasi yung that the Lord is with me sa since the Lord is with me. Ibig sabihin po na nandun yung presence talaga ng Panginoon, kasama niya. Yun po yung ni Caleb na highly aware siya sa presence ng Panginoon sa kanya. And sabi dun sa 13, binigay pa yan ni Joshua yung hinihingi ni Caleb. At sa palagay niyo po, kasi natuta. Ang alam ko po kasi, di ba, nasa Book of Joshua na po kayong lahat, nasa ating sa devotion. Di ba? So sa 13 po, sabi niya, and Joshua blessed him and gave Hebron to Caleb, the son of Jephunneh, as an inheritance. So ano po ang result nito? God kept Caleb young and strong to possess his inheritance. Diba? So, wala pong mangyayari sa atin kapag po hindi natin alam ang salita ng Panginoon. Kahit na nagpipreach po dito ang pastors natin, ang mga kasamahan natin, alam niyo po, mas maganda pa rin na buklatin natin ang ating Bible. Mas maganda pa rin po na personal na malaman natin kung ano yung sinasabi sa atin ng Panginoon. And alam niyo po yun, ito po yung lagi kong sinasabi na si Lord, mahal na mahal niya tayo. And He knows the best thing para sa ating lahat. At lahat po tayo, pwede tayong gamitin ng Panginoon for His glory and honor. Di po ba? So, yun lang po yung maibabahagi ko sa inyo. And I hope and pray po na may natutunan po kayo sa ibinahagi ko ngayon. Yun lang po. To God be all the glory.